O ito na mga kababayan, lumabas na ang katotohanan. Nabisto na. Nabuking na. Nabuking na itong si Epifanio Labrador mga kababayan. Sabi ko na nga ba hindi talaga pwedeng maging sundalo yung isang wanted mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, nabuking na. Sabi ko na nga ba mga kababayan, hindi nga pwedeng maging sundalo yung isang kriminal. Lalong-lalo na yung isang wanted mga kababayan. Ngayon mga kababayan, napatunayan na natin na hindi nga totoong sundalo yan. At napatunayan na natin na napakasinungaling niya si Epifanio Labrador, mga kababayan. Ito na yung patunay. Yung binigay niyang address, na ayon sa kanya, sige hanapin niyo ako doon. Doon ako laging umuwi, sa Ipil, Zamboanga. Pero nga mga kababayan, noong itinawag ng isa nating kababayang Muslim sa kanyang mga kasamahan, kasi nga ito yung totoong sundalo mga kababayan, hindi katulad nitong si Panyong mga kababayan na nagkukunwaring sundalo para lang manindak mga kababayan, para siguro itigil yung paghahanap sa kanya, kasi nga baka akala siguro ni Panyong na pag sinabi niyang isa siyang sundalo, titigilan na siya. Doon siya nagkakamali mga kababayan. Bagkus mga kababayan, pinapahanap tuloy siya ng isa nating kababayang sundalong Muslim. Mas lalong nalagay sa alanganin ang buhay ni Panyo. Lalong-lalo nang wala ka ng lusot. Wala ka ng matatakasan. Takbo hanggat may lupa ka pang maapakan, Panyong. O ito na. Huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Sasabihin ko lang doon sa mga muklo, huwag kayong masyadong, baka mamaya pagkaharap nyo na ako tulad ng sinasabi ko baka mamaya lumuhod kayo sa harapan ko. Huwag kayong masyado, lalong-lalo na yung mga mukhang gusgusin na mga muklo na hindi man lamang marunong mag-ahit ng mga balbas. Yung mga mukhang wag yung sayangin ang buhay ninyo. Ako na nagsasabi sa inyo, wag mong sasayangin ang buhay. Tsaka kung magbabanta ka sa akin, ito, bibigyan ko na rin kayo ng kung gusto nyo malaman kung nasaan yung exact location ko, yan, nasa lugar po ko ng Zamboanga, Sibugay, Ipil. Nasa bukid po ako ng Timalang. Doon ako umuwi palagi, Timalang. So ngayon, nasa kampo kasi ako. Nasa kampo daw siya mga kababayan. Grabe, sobrang sinungaling na itong hinayupak na ito. Bakit kaya mga kababayan, mayroong mga taong ipinanganak na ganito? Sobrang yabang, sobrang sinungaling. Yung tapang mga kababayan, nasa dulo lang ng dila, pero wala naman sa gawa. O ito yung patunay mga kababayan na wala nga itong si Panyong doon sa kanyang sinasabing lugar na kanyang ibinigay. Dahil nga mga kababayan, sa kanya, sige puntahan nyo ako doon. Doon tayo magtutuos ng kasinungalingan. At hindi nga totoong sundalo yan mga kababayan. Kasi nga ito yung totoong sundalo mga kababayan. Itong kababayan nating Muslim na itinawag nga daw niya doon mga kababayan sa kanyang mga kasamahan at siya nga daw mismo ang nagtanong kung totoo bang mayroong Epifanio Labrador dyan na isang sundalo o sa totoong buhay Richard Palacio. Ang resulta mga kababayan, wala. Ito na, panoorin natin ito. Assalamualaikum mga brother, sa kapatid namin na mga Kristiyano. Magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa malaking respeto na pinapakita nyo sa amin. At ganoon din po kami. Malaki din po yung respeto namin sa inyo. Ikaw, SP Labrador, napakalaking sinungaling mong tao. Ikaw nagbigay ka ng address mo na sa Zamboanga, Sibugay ka, pero wala ka doon. Saka sabi mo, pinoprotektahan ka ng CEO mo. Ikaw ay isang sundalo.
ikaw, wag mong daidama yung ano natin. Kasi hindi ka itolerate ng tropa. Kung totoo kang sundalo, hindi ka itolerate kung ganyan yung paghahamon mo sa mga kamusliman. Sigurado talaga may paglalagyan ka. Kaya masabi ko lang sa'yo, huwag kang magsinungaling. Sabi mo na sa Zamboanga ka. Lalo na, kasi sa Zamboanga, marami din kamusliman dyan. Ha? Mga kapatid natin na tausog dyan, marami. Kaya wala kang lusot. Kung magsinungaling ka man, manakot ka, nakasuot ka pa ng army na damit. Kung takutin mo yung mga kapatid natin na kamusliman, pangit yan, idol. Sabihin ko sa'yo, napakapangit na ugali yan. Kasi yung sundalo, marami ding Muslim. Hindi ka itolerate. Lalong-lalo na hindi ka hayaan na magganyan ang bastos sa kamusliman. Kasi maraming kamusliman ang sundalo. Ba? Bilang nag-iisa yung Muslim na sundalo, marami. Kaya huwag kang magsinungaling. Sabi ko, gusto kong na patawarin ka na lang. Pero mas lalong lumala yung ginagawa mo. Panghamon. At sabi mo, ubusin mo yung kalahati ng kamusliman sa Mindanao. Napakalaking katarantaduhan yung ginagawa mo. Huwag mong sirain yung ng kamusliman. Wala namang ginagawa yan sa'yo. Sana makita tayo. Isang araw talaga makikita at makikita din kita. Isang araw magkikita din tayo. Totoo man na ka. Pero hintay ka lang. Nako po. Hindi lang ako yung nagano sa'yo. Marami ng kamuslimay naghahanap sa'yo ngayon. Sa ngayon, pinapa-identify ko kung nandun ka talaga. Nakisuyo ako sa katropa, nakilala ko. Pero sa ngayon, sabi nila wala ka dun. Hindi nyo pa. Kasi sila din naghahanap sa'yo, mga kamusliman na tropa dun. Nako po, mga kababayan. Mga tropang sundalo na. Mga tropa na mga kababayan, hindi ako sundalo. Mga tropa nilang mga sundalo, mga kababayan, ang naghahanap na kay Epifanio Labrador. Yung mga Muslim na mga kababayan natin mga sundalo, nagtulong-tulong na para nga mahanap nila. At siguro mga kababayan, sa palagay ko lang, ito lang yung naisip ko. Baka makita na lang natin nga na wala na. Wala nang balat. Ini-imagine ko lang mga kababayan. Kasi yung ating mga kababayang Muslim, mababait ito eh. Huwag nyo lang galitin. Kasi nga, pag once na nagalit yung mga kababayan, ako po, alam na natin mga kababayan. Kasi may mga kaibigan din naman tayo, may kakilala tayo Muslim. Nung nasa Bagong Silang tayo, may laging pumupunta doon sa tindahan ko. Na isa kong customer, na isang tausog mga kababayan. Nagkwento na rin siya tungkol sa kanilang tribo doon. Talagang hindi natin pwedeng takot-takutin yung mga yan. Mga mababait yung mga yan. Pero huwag nating abusuhin at bastusin. Dahil pag nagagalit yung mga yan, parang ulitin ko lang, parang galit na rin kayo sa bigas. Parang ayaw nyo nang kumain. Yun ang good luck lang sa iyo Panyong, dahil pinaghahanap ka na. Hindi lang yung ating mga kababayang mga sibilyang Muslim, kung hindi pati pala mga sundalo mga kababayan. At kung may katotohanan yung mga kababayan, mas lumaki na ang patong sa bunbunan nitong si Epifanio Labrador mga kababayan. Yun nga dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo ulit. Shoutout tayo kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Sa kanya mga apo si Coco Junior at kay Sagi. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Eduardo Benedicto. Nako po, makikihanap na rin si Idol Eduardo Benedicto. Nasa Bulacan daw pala talaga. Baka talaga totoo yan na nasa Bulacan. Shoutout na rin kay Runi Masaglang. Shoutout sa Idol Rumi Masaglang, sorry. Shoutout na rin kay Tarsilo Bondido. Shoutout kay Brick Vlogs. Ito tayo sa mga ibang ng baba. Shoutout kay Mibilin Balicao. Kay Tili Solita. Shoutout na rin kay Muri Luniti. Shoutout na rin kay Ma'am Edisa Borbi. Shoutout kay Marvin Saliva. Shoutout kay Nilson Hontilia.
Shoutout na rin kay Robert Salili. Shoutout na rin kay Rasul Asali. Parang Muslim na ito mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Yun ang andito lang muna At once again, this is Rondia TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.